Amen. At ilalayo sa anumang karamdaman. Well, church, nangako po ang Panginoon. Kapag ang Diyos lamang po, amen, ang iyong pinaglingkuran, inalay mo yung buhay mo, nagtiwala ka sa Panginoon mo, na lahat ng pangako ng Lord, church, napakadami pong pangako ng Diyos. Amen, sa Biblia, amen, na yung 8,000 promises man lang, isa man lang ito, maranasan mo. Amen. 2, 3, 5, maranasan mo man lang. Amen. Sa ating buhay mo, sabi nga, pasasaganahin mo. Ito po yung pangako lang ng Panginoon na yung susi po ng kasaganahan, yung susi po ng magandang buhay, magandang kinabukasan, isa lang, ay maglingkod ka, sumunod ka sa Panginoon. Sabi nga sa Panginoon 37 na walang anumang bagay na mangyayari kundi sa kapahintulutan ng Panginoon. So, amen, Lord, na mabuti ang Diyos na bawat isa po sa atin, Lord, ako'y nagagalak rin. Tayo muling nagkita, tayo na sumamba at magpuri sa Panginoon. No? Sa araw na ito ay ang pag-alala, no, sa ating Panginoon, sa kanyang kamatayan, sa krus ng Kalbaryo. At samahan niyo po ako na basahin, amen, ang pangako ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. At maging sa atin din naman po ng mga spiritual Israelites. Makipupukas po kayo sa akin sa Exodo 23 verse 20. Amen. Ang Diyos po nagsasalita dito. Ang sabi niya po dito, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag niyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya sa pangalan ko. At hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Kababa sa 24. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglingkuran. Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Malakas po ng palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Napakasarap ng pangako ng Panginoon. No? Ito po yung sinasabi ng Diyos sa bayang Israel. Alam naman po natin, di po ba, noon na ang bayang Israel po ay mahabang panahon sila'y naglakbay. Amen, no? Sa Lord, mahabang panahon na kanilang paglalakbay. Amen, na nakita po natin doon na talagang sobrang tagal nilang naglakbay. Pero isang bagay lang po, yung nakita ko roon na napakabuti ng Panginoon sa kanilang paglalakbay, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kahit matigas yung ulo nila, kahit pasaway sila, kahit ayaw nilang sumunod minsan sa Panginoon. Amen. No, minsan kasi ang bayang Israel po, no, minsan kailangan pa magpadala ng Diyos ng lingkod niya para lang sumunod yung bayan nila. Minsan kailangan pa magpadala ang Diyos ng anghel na gagabay para lang sumunod yung bayan nila. No? Minsan sa buhay natin, no, sa ating pong buhay, na which is totoo, na minsan no, nagpapadala ang Diyos ng lingkod niya para ituro na sa'yo yung dapat mong gawin. Wala po ang tao dito. Minsan no, sa ating buhay, amen, nagpapadala po ang Diyos ng lingkod niya. Kasi no, minsan sa ating buhay rin naman, hindi natin marinig yung tinig ng Diyos. Minsan, amen, no, na yung tenga natin, yung puso natin, na hindi natin marinig gaya ng bayang Israel. Kung bakit nagpadala ang Diyos ng anghel? Kasi hindi sila marunong makinig sa Diyos. Hindi nila marinig yung tinig ng Panginoon. Kaya nagsugo siya ng isang anghel sa bayan niya. Amen, na ito'y dapat nilang pakinggan. Sabi doon na, sa bayang Israel, pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay. At papatnubayan hanggang sa lupain, inihanda ko sa inyo. So, ibig sabihin na alam na ang isa na po naunawaan ko dito na
maging sa ating buhay naman po, gaya ng bayang Israel, tayo naglalakbay sa buhay na ito. Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya po tayong landas na tinatahak. Amen po ba? Bawat isa po sa atin, iba-iba po tayo ng landas na tinatahak. Pero isa lang po ang nais ng Panginoon. Yung landas na pinapalakaran ng Diyos, yun yung landas na gusto niyang lakaran mo. Amen. Kagaya po ng bayang Israel, gumamit po ang Diyos ng angel niya para gumabay sa kanyang bayan. At ang sabi doon, sa inyong paglalakbay, pangangalagaan niya kayo. Papatnubayan niya kayo. Sa hanggang sa lupain, inihanda ko sa inyo. Amen. Ibig sabihin po pala, no? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kasamahan ka ng Panginoon hanggang sa matupad yung plano niya na mangyari sa buhay mo. Alam mo, church, hindi papayag ng Panginoon mag-isa kang lalaban, mag-isa kang lalakad sa buhay na tinatahak mo. Bakit? Hindi mo alam sa buhay mo kung sino yung makakasunod mo. Di ba? Sa talas na yan. Amen. Di mo alam. Amen. Na hindi natin kaya na mag-isa lang tayo. Amen. Ibig sabihin lamang po, no, sa aking pagpapasalo, sa aking pag-aaral ng pangako ng Panginoon na gaya ng bayang Israel, kung paano niya po sinamahan ng bayang Israel sa paglalakbay nila, amen, baka di man po sila nakarating sa promised land, pero makita pa rin po natin doon yung pagsama ng Panginoon. How much more na ikaw na sumusunod, naglilingkod ng tapat sa Panginoon, kaya-kaya ka niyang samahan hanggang sa matupad yung pangarap niyang buhay, plano sa buhay mo. Amen. Sasamahan ka ng Panginoon. Alam mo minsan, church, sa ating buhay, kung bakit no, minsan na dumarating na talaga yung time na nagdadoubt ka, nagpuhuri ka, na Lord, ano ba yung pangarap mo sa buhay ko? Ano ba yung plano mo sa buhay ko? Amen. Na minsan na sa ating buhay, sa ating journey ngayon, sa ating buhay na tinatahak ngayon, minsan dumarating mo kung bakit di mo maranasan yung pangako ng Panginoon, nag-aalinlangan ka. Amen. Minsan kasi no, hahayaan ng Diyos. Sabi nga rin, minsan hahayaan niya, di ba? Pero hindi niya papabayaan. Naniniwala po ako na minsan dumarating sa point na talagang parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Amen. Pero sa likod ng yung mga bagay na yun, no, kapag nakita ng Diyos na ikaw na anak niya, lingkod niya, kapag nakita niya na nahihirapan ka na, nabibigatan ka na, doon mo mararanasan yung tulong ng Panginoon. Bakit? Doon mo mararanasan yung tulong ng Panginoon. Kung saan ka mahina, doon ka patulungan ng Diyos. Kung saan ka mahina, doon ka palalakasin ng Diyos. Kung saan yung bagay na hindi mo kaya, makakaya mo yun dahil sa tulong ng Panginoon mo. Pinagulong mo. Amen. Minsan na sa buhay natin na dumarating na, Lord, hindi mo kaya. Ano ba yung plano mo sa buhay? Lord, church! Nangako po ang Panginoon, hindi ka niya iiwan hanggat hindi natutupad yung plano niya sa buhay mo. At naniniwala po tayo na ang plano ng Diyos, walang plano ng Diyos mapahamak ka. Walang plano ng Diyos, araw-araw ka na umiiyak. Araw-araw ka na nalulungkot, bagamat pati po yan ang pagsunod mo sa Panginoon. Pero hello, church, ang pangako sa iyo ng Diyos ay masaganang buhay, mapagpalang buhay, masayang buhay kapag ito'y nagtiwala sa Panginoon. Jeremiah 29:11. Lagi mo sinasabi, nung lagi mo sinasabi sa bibig ko, Jeremiah 29:11, Psalms 37 verse 4. Pero minsan, di nakita yung sa buhay mo. Amen. Lagi binabanggit mo bibig mo. Like yourself ka na, and you'll give you the desires of your heart. Pero di ka magpapaligaya mo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, no? Sasamahan ka niya. Magtiwala ka lang. Alam mo na pa man di ba? Ano ba ang plano ng Diyos sa tao? Sabi niya, diba, sa Genesis 2 verse 15, na ang tao ay, alam mo nilagay niya sa halamanan ng Eden upang pangalagaan at pagyamanin. Wala po ang tao dito. Alam mo yung plano ng Diyos? Apakalayo sa plano mo. Yung plano ng Diyos na buhay na inihanda sa iyo, baka yung plano mo ganyan lang. Yung plano ng Diyos ay, wala po ang tao dito. Yung plano ng Diyos sa buhay mo, napakalaki. Amen. Basta lang rin mo rin mga nampalataya pati tiwala mo sa Panginoon.
Diyos sa buhay mo, kapag nanampalataya ka, nagtiwala ka, sumunod ka, inalay mo ang buhay mo sa Panginoon, 100%, mararanasan mo ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. Yun na naman ang sabi niya, pakinggan ninyo siya at sundin. Alam niyo, pangako ng Diyos, lagi siyang may kondisyon. Kung! Lagi may ganoon. Kung susundin mo lamang ang Panginoon. Amen. At hindi mo susuwayin ang kanyang mga utos. Kung ano yung pinapalakaran ng Panginoon, kung ano yung kalooban niya sa buhay mo, magtiwala ka lang. Minsan kasi no, sa ating buhay, minsan ayaw mo ng pangarap, minsan ayaw mo ng plano ng Diyos eh. Kasi sa unang tingin, pangit naman Lord. Pero di ka lang makapag-react. O, sino ka? Kung si Lord. Anak, sa una lang yan, akala mo di maganda. Pero sa likod niyan, may magandang bagay ang ginagawa sa buhay mo. Amen. Minsan, no, nakatingin tayo agad sa unahan. Hindi mo alam, yung plano ng Diyos nasa likuran. Nasa dulo pala yung plano ng Diyos na inihanda para sa iyo. Ang nais lang ng Panginoon, pagtiwala ka sa Kanya. Bakit may nararanasan mo ngayon? Eh, may sa likod niya, may magandang bagay ang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Isa lang yung bagay na gawin mo, manatili ka na naglilingkod sa Panginoon. At ang sabi niya sa Kalipay, akong si Yahweh, amen, ang siya lamang inyong paglingkuran. Amen, walang ibang Diyos na iyong paglilingkuran, kundi si Yahweh lamang. Ang dakilang Diyos lamang, ano ang pangako niya? Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inugin. Amen. At ilalayo sa anumang karamdaman. Well, church, nangako po ang Panginoon. Kapag ang Diyos lamang po, amen, ang iyong pinaglingkuran, inalay mo yung buhay mo, nagtiwala ka sa Panginoon mo, na lahat ng pangako ng Lord, church, napakadami pong pangako ng Diyos. Sa Biblia, amen, na yung 8,000 promises man lang, isa man lang doon maranasan mo. Amen. 2, 3, 5, maranasan mo man lang. Amen. Sa ating buhay mo, sabi nga, pasasaganahin mo. Ito po yung pangako ng Panginoon na yung susi po ng kasaganahan, yung susi po ng magandang buhay, magandang kinabukasan, isa lang, ay ang maglingkod ka, sumunod ka sa Panginoon. Alam ko lang ang tao dito. Amen. Ito pa yung buhay sa Panginoon. Ilalayo ko kayo sa anumang karamdaman. Kung walang pangako ang lahat, ay hindi ka pinagaling ng Panginoon. Wala po ang pinagaling. Kung walang pangako, wala kang pinagaling ng Panginoon. Ay, naniniwala po tayo. Ay, ang Jesus is my life. Forever Christian Ministry. Ay, walang sakit. Hindi dapat walang sakit at karamdaman. Dahil tayo pinaglilingkod, nagtitiwala sa Panginoon. At siya lamang po ang ating dakilang pagkagamot. Amen. Kung paano po, no? Nagpadala ang Diyos, di ba? Miruhin mo yung lugar ng Ehipto, sinasalot. May mga karamdaman. Kung paano po na talagang iningatan ng Diyos ang bayan ng Israel. Biruin mo, yung bayan ng Ehipto, sinasalot. Nagkakaroon ng sakit karamdaman, pero yung bayan ng Diyos na pinili niya, walang kahit isang salot na dinala ng Diyos, pinapunta ang Diyos dahil alam niya na lingkod mo yun. At ganun din naman po sa atin, nangangako ang Diyos, you know, church, na hindi nangangayaan na yung lingkod niya madapuan ng anumang sakit at karamdaman. Amen. Kaya kung ano ba yung mga nararamdaman natin ngayon, sa pangalan ni Jesus, lahat yan ay gagaling. Amen. Yun po, ang pangako ng Panginoon. Pagsunod ko sa Panginoon, ang susi ng masaganang buhay. Sasamahan ka niya hanggang sa matupad yung magandang plano para sa buhay mo. Amen. Yung magandang plano po ng Panginoon sa buhay mo.